13 anyos lang si Argo nang makahiligan niyang magpunta sa dagat para maligo. Madalas niyang ginagawa iyon dahil para sa kanya, nabibigyan niya ng kasiyahan ang kanyang sarili kapag nalalanghap ang mabangong simoy ng hangin sa dalampasigan. Hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi nasisilayan ang kagandahan ng karagatan. Alam mo po, Nay, gumagaan ang pakiramdam ko kapag natatanaw ko ang dagat. Minsan ay wika niya sa ina na abala sa pagtutupi ng nilabhan nitong mga dami. Kaharap niya sa misita ang nilagang kamote at kaping umuusok pa sa init. Nginitian siya ng ina. Naku, alam mo ba anak, na kapag mahilig daw sa dagat, ay dating si Reyna sa kanyang nakaraang buhay? Kantyaw ng ina na ikinamulagat naman ni Argo. Si nanay naman, mukha ba akong may buntot o kaliskis? Ang gwapo kaya nitong anak nyo. Sabi naman ng ina, hindi, kasi minsan malansa ang amoy mo. Magsabon ka rin kasi kapag naliligo. Palaging 1, 2, 3 ka kung maligo eh. Hehe, minsan-minsan lang naman po yun, inay. Kakamot-kamot na ulong sagot pa ni Argo. Simple lamang ang buhay na mayroon sina Argo. Isang magsasaka ang kanyang mga magulang. Masaya sila kahit salat sa yaman. Ang kanilang tahanan ay ilang metro lamang ang layo sa dalampasigan. Yari lamang ito sa pawid at kawayan. May bakod na hanggang balikat at maraming halamang bulaklak dahil mahilig ang kanyang ina sa mga ganoong pananim. May alaga din naman silang manok at baboy na kadalasan kapag nangingitlog ay naibibenta nila sa merkado. Nag-iisang anak lamang ang binatilyong si Argo. Ang tanging libangan niya ay mangolekta ng mga bato o magagandang hugis na corals na nakukuha ng kanyang ama sa tuwing napapagawi ito sa dagat. Sa mga panahon naman na nasa taniman ang kanyang ama, abala ito sa pag-aalaga ng kanilang halamang gulay, kagaya ng talong at ampalaya. Tuwing anihan, nakikipagkontrata kaagad ang kanyang mga magulang sa mga tao sa merkado para bilhin ang kanilang aning gulay. Ang maiiwan ay siyang kinukonsumo nila. Dahil sa kasipagan ng mag-anak, nagawa nilang pag-aralin si Argo sa pampublikong paaralan. Walang paglagyan ng labis na tuwa si Argo nang ipaalam sa kanya ng mga magulang na magagawa nilang suportahan ang kanyang pag-aaral kahit hanggang 4th year high school. Marami kasi sa baryo nila ang hindi nakakapag-aral dahil sa kasalatan sa pera. Hindi makabili ng gamit sa eskwela para sa anak. Kaya laking pasasalamat ni Argo dahil napakasipag ng kanyang mga magulang. Ayos lang sa binata na magbaon ng tuyo. Hindi siya maselan. Ang mahalaga, may natututunan siya sa bawat araw na nakakapasok siya sa paaralan. Dahil sa estado ng kanilang pamumuhay, madalas siyang asarin at gawing katatawanan ng mga kaklase niyang bully. Palagi siyang inaalila at ginagawa ng masama, dahilan para mabansagan siyang lampa ng kanyang mga kaklase. Argo, lampa! Lampa! Iyan ang madalas niyang marinig mula sa mga sinasabi sa kanya ng mga ito. Sa totoo lang, gusto ni Argo na makipagkaibigan sa mga kaklase niya. Hindi nga lang niya alam kung paano i-approach ang mga ito nang hindi siya magmumukhang kaawa-awa. Kaya ang ending, kahit mistula siyang nobody sa grupo, nakikisabay pa din siya sa paliligo. Hindi siya marunong lumangoy ng tama. Makikita siya sa dagat na parang lumalangoy, pero ang totoo, naglalakad sa buhangin ang kanyang mga paa habang umaaktong lumalangoy ang mga kamay. Pero kaya niya naman gumawa ng magagandang sandcastle at naniniwala siyang sa pamamagitan noon makakatagpo siya ng panibagong kaibigan. Isang araw,
nagpasya siyang maligo sa dagat. Marami-rami siyang nakasabayan, karamihan mga kaklase niya at ilang kapitbahay na napagkasundo ang magkasiyahan. Higit sa lahat, nakita niya si Patricia na nakikipaglaro din ng sabuy-sabuyan sa kanyang mga kaibigan. Matagal na niyang crush ang dalagitang si Patricia. Sa katunayan, nakilala niya ang dalagita dahil sikat ito sa kanilang school. Madalas kuning kandidata o muse ang babae kapag may palaro sa kanilang bayan. Alam niyang suntok sa buwan ang pangarap niyang mapansin ng dalaga, pero gusto niyang gumawa ng hakbang. Tipong makalapit man lang siya rito kahit ilang segundo lang. Binalak na sana niyang lumapit sa dalagita ng mga sandaling iyon. Kaso lang, tinawag siya ni Namon, Raul at Sandro. "Hoy, Argo, lumapit ka nga rito." Maangas na wika ni Raul na nagsisilbing leader kuno ng kanilang grupo. "Ha? Bakit?" "Anong bakit? Sabing lumapit ka rito eh." Asik ng lalaki at pinakitaan siya ng binuong kamao. Kaya hintakot siyang lumapit rito. Hindi niya kayang labanan ang tatlo. Lalo na noong basta na lang siyang hilahin at pagtulungang ilunod sa tubig. "Teka, anong kasalanan ko?" Natataranta niyang tanong. Nagsiilingan lamang ang tatlo at walang haba siyang iniangat. Tapos inilubog naman sa tubig ang kanyang ulo. Sa mga hindi nakakaintindi sa salitang bully, talagang tatawa at pagkakatuwaan pa si Argo. Tingin nila astig na si Raul, kaya naman mas pinag-igihan pa nila ang pang-aapi nila sa binatilyo. Ginagawa nila iyon para mapansin sila ni Patricia na crush din nila. "Sige pa, laliman niyo pa!" mando ni Raul at mas lalong itinuwad si Argo. Habang hawak nila ang magkabilang paa nito, nagkakawag ang binatilyo at hindi na nakayanan pa ang nangyayari. Mas matagal kasi siyang hindi iniahon ng mga sandaling iyon na hindi rin talaga ikinatuwa ni Patricia. "Hoy, mga ungas! Ikinagandang lalaki niyo ba ang ginagawa niyo sa kanya? Mga walang hiya talaga kayo! Isusumbong ko kayo kay Papa!" Wika niya dahil ang kanyang ama ang nagsisilbing alkalde sa kanilang bayan. "Pati, ginagawa namin ito para mas bumilib ka sa amin. Wala nang magtatakang lumapit sa iyo o dumiskarte dahil takot lang nila sa akin." Singhal sa kanya ni Raul, pero hindi nagpatinag si Patricia. Nag-aalala siya ng husto kay Argo na baka tuluyan na itong malunod. Kailangan niyang humanap ng paraan para matulungan ang binatilyo. "Napakasama niyo talaga! Wala kayong awa!" Muli niyang wika, saka sinabuyan ng buhangin ang tatlo. Nagtawanan lamang ang mga ito at nakalimutan ang iangat si Argo. Kaya ang pagkakawag nito ay mas naging bayolente. Kalaunan, hindi na nga ito gumagalaw. Kusa na lamang lumutang ito na ikinasindak ng lahat. "Tol, napatay mo yata si Argo!" Kinakabahang wika ni Moon. Si Sandro naman ay nabitawan na ang paa ni Argo. Nanlalamig at halatang kabado. "Hala Raul, anong ginawa mo?" Nanginginig nitong wika. Nagtinginan lamang sila at tuluyang nagtakbuhan. Iniwanan nila ang kawawang si Argo na kaagad namang tinulungan ni Patricia. Manghiyak-ngiyak ito na hinila sa buhanginan si Argo at makailang beses na sinubukang i-revive gamit ang pagbomba sa dibdib nito, saka binubugahan ng hangin sa bibig. "Argo, gumising ka na! Pakiusap!" Kinakabahan niyang wika. Niwala man lang ibang tao ang sinubukang tulungan siya. Maski ang mga kaibigan niya na kasama niya kaninang maligo ay iniwan siya. Kaya naman pinagsikapan na lamang niyang isalba ang buhay ng binatilyo kung pupwede pa talaga. Galit na galit si Patty sa tatlong lalaking naging dahilan ng pagkalunod ni Argo. Nawala namang ibang ginawa
kundi ang makipaglapit lang sana sa kanila para makipagkaibigan. Mabuti na lang talaga, biglang nagising si Argo matapos niyang magsuka ng tubig alat. Hinihingal siya at iniinda ang hapdi ng kanyang ilong at ang matang nababad sa tubig. Argo, salamat naman at nagkamalay ka na. Teka lang, at tatawagin ko muna ang nanay mo. Paalam nito, saka nagmadaling tinungo ang bahay nila. Napahinga ng malalim si Argo. Akala niya ay katapusan niya na. Mabuti na lang talaga at hindi siya tuluyang napahama. Salamat na lang sa pagmamalasakit sa kanya ni Patty. Maliban pa doon, may napansin siyang nilalang na naging dahilan ng mabilisan niyang paggising. Kinagat siya ng alimangong puti. Kaagad niyang tinignan ang kanyang kaliwang kamay na natatandaan niyang pinagdiskitahan nito. Wala namang iniwang sugat ang alimango, pero may marka na nakatatak sa kanyang palad na parang tattoo mula sa kagat nito. Ano kaya ito? Takang tanong niya. Nagulat siya nang matanaw ang alimangong puti na nasa di kalayuan kung saan siya nakahiga. Animoy may sarili itong isip na kinausap siya sa kanyang isipan. Argo! Tawag nito sa kanya na ikinalaki ng kanyang mga mata. Hala, nagsasalita ang alimango? O nababaliw na ako? Resulta ba ito ng pagkalunod ko? Wala sa wisyo niyang tanong. Malalim ang boses nito, parang naka-microphone, kaya hindi niya talaga maiwasang pagmasdan itong mabuti. Tumikhim si Argo at napatingin sa alimango. Kausap mo ba ako, alimango? Tanong niya. Nagulat siya nang sumagot ka sa kanya ang alimango. Oo, ikaw ang kausap ko. Ang laki-laki mo na at nakatira ka pa sa tabing dagat tapos hindi ka marunong lumangoy. Mapalad ka, Argo, dahil meron kang mabuting puso. Taglay mo na ngayon ang kalahati ng kapangyarihan ko. Nakita kitang nasa matinding panganib, kaya hindi ako nagdalawang isip na tulungan ka. Ipagpatuloy mo ang iyong pagiging mabuting loob. Magiging puhunan mo iyan sa iyong buhay sa hinaharap. Wika nito na ikinangiwi niya. Ibig bang sabihin, magiging alimango din ako? Tanong niya na ikinaseryoso naman ng alimango. Hindi, pero mararamdaman ko kung nasa bingit ka ng kamatayan. Kakampi mo ang dagat, Argo, hanggang sa muli nating pagkikita. Wika ng alimango at naglakad na papalayo at tinumbok ang karagatan. Nagulat na lamang ang binata nang hindi na niya makita ang alimango. Malamang naanod na ito sa tubig. Kasabay noon ay ang pagdating ng kanyang inay, kasunod si Patricia na sumagip sa kanya. Namula ang pisngi ni Argo nang maisip na lumapat ang labi ni Patty sa kanyang labi. Habang nag-aalala ito kung papaano isasagip ang kanyang buhay. Ipinaliwanag naman kaagad ni Patricia ang buong pangyayari, kaya walang pagsidlan ang katuwaan nito habang nagpapasalamat. Hindi ko akalaing magagawa mong tulungan ang aking anak, Iha. Napakabata mo pa, pero inisip mo kaagad ang pagtulong ng mabilisan sa nangangailangan. Sa dami ng tao dito kanina, ikaw lang talaga ang nanatili na may mabuting puso at tumulong sa kanya. Maraming salamat. Mahabang wika pa ng ina ni Argo habang umiiyak. Napangiti naman si Patty sa papuri ng ginang. Hindi niya naman maatim na manood lang habang sinasaktan ng iba si Argo. Mabuti itong tao at walang ginagawang masama sa kapwa. Wala pong anuman, Aling Tessie. Ginawa ko lang naman po ang itinuro sa akin ni Papa ko. Saka isusumbong ko din po sila para magtanda. Wika niya at hinarap si Argo. Hinawakan niya ang kamay nito. Ayos ka lang ba, Argo? Tanong niya sa binatilyo. Tumango naman kaagad si Argo. Oo, ayos lang ako, Patty. Maraming salamat sa iyo, ha. Aniya
na ikinapula din ng pisngi ni Patty. Sa murang edad nilang 13 anyos, alam na kaagad ni Argo kung ano ang pakiramdam ng kinikilig. Ito pala iyon. Sa susunod kasi, iwasan mo na si Raul. Alam mo naman na gulo lang ang dala ng mga iyon. Wika sa kanya ni Patty, kaya napatango din si Aling Tessie. Tama nga si Patty anak. Layuan mo na ang mga batang iyon. Palibhasa, malalakas ang kanilang mga loob. Kasi nga, mga anak sila ng mga politiko. Naisip siguro nila agad na kaya namang i-areglo ng kanilang mga magulang lahat ng kalat na ginagawa nila. Tayo ang mas mababa ng katayuan, kaya nararapat lang na tayo na lang din ang umiwas. Tsaka, huwag ka na maliligo sa dagat. May paliguan naman tayo sa loob eh. Pwede na tayo doon. Wika pa nito. Tumango si Argo, pero wala naman talaga siyang balak na sundin ang ina. Para sa kanya, walang sino man ang nagmamay-ari ng dagat. Walang karapatan si Raul na takutin siya at apihin na lang basta dahil ang dagat ay kakampi niya. Ayon pa sa sinabi ng alimangong sigurado siya na nagpakita sa kanya. Matapos ang pangyayaring iyon, ay madalas pa rin tumakas si Argo sa kanyang ina para maligo sa dagat. Sinabi rin sa kanya ng dalagitang si Patty na tuturuan siya nitong lumangoy para sa susunod ay hindi na siya madaling lunurin kapag hinila siya sa malalim. Kaya madalas silang magkita sa likurang bahagi ng isla para doon magsanay ng paglangoy. Isang magaling na manlalangoy si Patricia at ilang beses na itong nanalo sa mga kompetisyon. Pinili nila ang lugar na iyon nang sa gayon ay hindi sila makita ng nanay ni Argo. Paano? Magsimula na tayo, Argo? Tanong ni Patty sa binatilyo. Sa totoo lang, magaan ang kanyang loob sa lalaking ito. Hindi ito katulad ni Raul, Mon at Sandro na may kayabangan na mapanakit pa sa kapwa. Natuto naman si Argo kahit papaano. Kaso lang, hindi niya kayang kompetensyahan ang kakayahan ni Patricia sa paglangoy. Langoy palaka lang naman ang kaya niyang gawin. Gayunpaman, naging daan ang pangyayaring iyon para mas lalong magkalapit ang loob nila ni Patricia. Mula sa pagiging simpleng magkaklase, naging matalik silang magkaibigan. Matuling lumipas ang ilang taon. Kahit papaano ang dating payatot at lampahing si Argo ay kagyat na nagbago ang pangangatawan. Naging matipuno, makisig at magalang na binata ito. Nang makapagtapos sila ng high school, pinili niya magtrabaho na lamang bilang isang pahinanti sa namamasahirong bangka na bumabiyahe mula sa kanilang isla papunta sa mainland. Hindi kagaya niya nakapag-aral ng kolehiyo si Patricia. Maging ang tatlong bully na sila Mon, Raul at Sandro ay nakapag-aral din at kaklase pa ni Patricia sa universidad. Isang araw, umuwi sila dahil sem break ng school. Nagkataong sa bangkang pinagtatrabahoan ni Argo nakasakay ang apat. Kaya't walang pagsidla ng tuwa ang mukha ni Patty dahil makikita niya kaagad si Argo. Lingid sa kaalaman ng tatlong bully, nililigawan na ng binata si Patty. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi sila masagot-sagot ng dalaga at patuloy silang tinatanggihan. Sa katunayan, inis na inis sila sa binata nang makita nilang mas malapit si Patty kay Argo at nagpapahawak pa sa lalaki ang dalaga. Alam mo tol, nayayabangan talaga ako sa Argo na iyan. Siya pa rin ang Argo na nakilala kong walang breeding at asal palaka. Inis na tura ni Mon. Tumawa si Raul at tumango. Kumalma lang kayo. Marami naman tayong pwedeng gawin para mawala sa landas natin ang lalaking yan. Maghintay ka lang. Maladimon yung wika pa ni Raul sabay tawa. Samantala, halos magliwanag naman ang buong araw ni Argo dahil makakasama niya na ang dalaga.
Tuwing bakasyon ay palagi na talaga sa kanilang tahanan ang dalaga. Dinadalhan sila ng maraming pasalubong na ikinatutuwa naman ng nanay niya. Naging masaya ang bakasyon ni Patty at nangakong mas dadalasan pa ang pagpasyal. Noong araw na iyon, kailangan ni Argo na bumiyahe muna para magkapera. Saktong may mga pasahero silang kailangan ihatid at sundo ng kanyang amo sa mainland. Kaya naman maaga pa lang ay nagpasya na siyang maghintay sa dalampasigan. Huli na nang malaman niyang kasama sa mga pasahero sina Raul. "Oh, hintayin mo kami rito ha! Babalik din kami kaagad!" Wika pa sa kanya ng lalaki na ikinatango niya naman. Sayang din naman kasi ang ibabayad ng mga ito kung hindi nila isasakay sa bangka papauwi ng isla. Bandang 3:00 ng hapon nang bumalik ang tatlong lalaki. Wala naman silang mga dala pero amoy alak ang mga ito na halatang galing sa inuman. Saktong papadilim na ang langit dahil sa nagbabadyang pag-ulan. Kaya minadali na ni Argo ang pagpapalaot nang sa gayon makauwi sila kaagad sa kanilang isla. Habang abala sa pagtatrabaho si Argo, nagngisihan ang tatlong lalaki. Natatanaw nila ang paparating na unos at pinagplanuhang ihulog si Argo sa malamig na tubig. Nagulat na lamang si Argo nang makitang mahigpit siyang hinawakan ng tatlo. Tila ba ihahagis na siya sa dagat. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanyang amo, ngunit malayo ito sa kanya at may iba itong pasaherong kausap. Bago pa man siya makasigaw ng tuluyan, nilamon na siya ng alon at nagtatawa na naman ang tatlong kalalakihan. "Ayan! Malunod ka dyan! Tutal hindi ka naman marunong lumangoy! Mamatay ka na sana dyan nang wala ng pambida sa isla!" "Sa wakas, wala na akong karibal sa puso ni Patricia." Pagsasagutan naman ng magkakaibigan habang pinapalakpakan ang tagumpay ng isa't isa. Umupo sila ulit na para bang walang anumang nangyari. Sa kapiping nagdasal na sana ay maging maayos na ang panahon. Nagimbal na lamang ang lahat pagkarating sa isla nang malamang wala si Argo sa bangka. Walang makapagsabi kung nasaan ang lalaki dahil alam ng kanyang amo na kasama nila ang binata sa laot dahil ito pa nga ang nagpaandar ng makina. Nagluksa ang mga magulang ni Argo maging si Patty nang mapagtanto nilang baka nilamon na ng karagatan si Argo. "Kawawa naman si Argo no, hindi siya marunong lumangoy. Kaya malamang kinain na yun ng pating o di kaya nilunod ng sirena." Pagkalat naman na balita ng ilan sa mga nakikiusyosong kakilala nila sa bayan. Mas lalo itong ikinasama ng loob ng mga magulang ni Argo. Tuluyan na silang nawalan ng pag-asa kung mahanap pa ba nila ang katawan ng nawawalang anak. Samantala, sa kabilang banda, nagising na lamang si Argo nang makaramdam ulit ng sakit sa kanyang palad. Kinagat na naman siya ng alimangong puti na nakita niya noong 13 anyos pa lamang siya. Mabilis siyang bumalikwas ng bangon at inalala ang mga nangyari. Tama, inanod siya ng malakas na alon. Nahintakutan pa nga siya nang may matanaw na napakalaking isda at akala niya isa itong gutom na pating. Kaya nauna na siyang nawala ng malay sa labis na takot. Nang magising na nga siya, ay narito na siya sa isang dalampasigan at labis ang pagtataka sa mga nangyari. Buong akala niya, hindi na siya makakaligtas sa dilubyong kanyang kinaharap. Pero mukhang nakatadhana na talaga siyang makaligtas sa bawat panganib na nakaamba sa kanya. "Napakalaking bagay na ginawa mong pagliligtas sa akin, kaibigang Alimango." Wika niya at dinampot niya ito nang mapagtanto niyang hindi na ito babalik sa dagat. Nanatili na lamang ang alimango sa kanyang palad hanggang sa may mapansin siya. Dahan-dahan na nagbago ang texture nito hanggang sa maging isang bato na lang. Pero hugis alimango pa rin
pero hindi na nakaunat ang mga paa at nakatiklop na lang. Sobra siyang nahiwagaan sa alimangong naging bato, kaya dinampot niya ito at inilagay sa bulsa. Tunay kang ang mahiwaga, kaya itatago na kita at iingatan mula ngayon. Bulong pa ni Argo ng mahina. Sa tansya ng binata, malayo siya sa islang kailangan niyang uwian. Kung gusto niyang makitang muli ang pamilya, pati na ang pinakamamahal niyang si Patty, ay dapat lang na maghanap siya ng pansamantalang pagkakakitaan. Nang sa gayon, ay makakain siya at makaipon ng pamasahe papauwi sa lugar na pinagmulan. Naglakad-lakad siya hanggang sa makarating sa isang baryo. Abala ang ilan sa kanila na naroon. May nagbibilad ng tuyo at ang iba ay naghahanda ng mga gamit sa pangisda. Mayroon ding nagsasampay ng mga nilabhan at kung ano-ano pang gawain na pwedeng pagkakitaan. Lumapit siya sa isa sa mga kalalakihan at nakipag-usap. Nakwento niya ang nangyari sa kanya at naawa naman ang mga ito. Kaagad siyang tinulungan ng mga taga-baryo. Pinatuloy siya sa isang kamalig na lagayan nila ng lambat. May papag naman doon na pwedeng matulugan. Doon naman siya pinapakain sa bahay ng katiwala, doon sa kamalig na bodega ng mga lambat at gamit pangisda. Bilang ganti ay tumutulong siya sa pang-araw-araw na gawain, gaya ng pangunguha ng panggatong, pag-iigib ng tubig sa umaga at hapon, pati na ang paglilinis ng malaking bangka. Kahit papaano, naging maayos naman ang pananatili niya sa baryong iyon. Palagi siyang inaalalayan sa lahat ng bagay na alam niyang medyo bago pa sa kanya. Isang gabi, muli niyang pinagmasdan ang batong alimango mula sa kanyang bulsa. Hindi ko alam kung malas ka ba o swerte sa buhay ko. Sa tuwing may dumarating kasing gulo o trahedya, ay nariyan ka naman para iligtas ako. Hindi ko lang maiwasang isipin na baka dahil sa iyo kaya rin ako napapahamak. Kaso lang, kung wala ka naman, baka matagal na akong namatay sa pagkalunod o di kaya pinagpiestahan ako ng mga pating. Mahinang bulong niya pa doon sa bato na hugis alimango. Inilagay niya muna iyon sa isang botelyang maliit para mas maayos niyang madala. Nilagyan niya ito ng langis kagaya ng mga napapansin niya sa mga matatanda sa kanila. Sa tuwing may nahahanap na kakaibang bagay, hinahanapan ng paraan para mailagay sa katawan para maging anting-anting. Sobrang maliit lang naman ito, kaya nagawa niyang gawing palamuti sa kanyang bulsa. Halos kada linggo ay inaabutan siya ni Mang Temyo ng 100 o di kaya 150 bilang pabuya sa kanyang ginagawang pagtulong sa pangisdaan. At makalipas ang mahigit 1 buwan, nakaipon na siya ng pamasahe papauwi sa kanilang lugar. Kaya nagpaalam na siya sa mga taga-baryo na kumupkup sa kanya na uuwi na siya sa kanilang isla dahil malamang alalang-alala na sa kanya ang mga magulang o baka nga inakala nilang namatay na siya sa laot. Isang malaking bagay ang ginawa nilang pagtulong dahil nakasurvive siya sa ilang linggo nang hindi nagugutuman at may maayos na matutulugan. Gigil na gigil nga ang mga taga-baryo sa 3 buli na naghulog sa kanya sa dagat at sinasabing paghigantihan niya kapag nakauwi na siya sa kanilang isla. Gayunpaman, kampante na si Argo dahil alam niyang may mga kaibigan siya na handang tumulong sa kanya sa lugar na iyon. Kaagad siyang sumakay ng bangka papunta sa mainland. Pagkatapos, sumakay naman siya uli ng bangka papauwi sa kanila. Pagkarating sa dalampasigan, nagbubulungan ang mga kaisla niya sa labis na gulat sa kanyang pagdating. Hindi sila makapaniwala na buhay si Argo. At napansin na mas iba na ang katauhan nito. Dumiretso siya sa kanilang bahay. "Nanay! Tatay!" Bati niya sa kanyang mga magulang na noon ay matamlay na nagkakape sa may balkonahe ng kanilang munting bahay.
Napanganga ang mga ito sa biglaang pagsulpot niya. Kaya naman, gayon na lang ang tuwa ng mga ito nang makita siya. "Diyos ko! Buhay ka, anak!" Tumatangis na wika pa ni Aling Tessie habang niyayakap siya nito. Ikinuwento niya ang tunay na nangyari. Hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang na nagawa nga siyang ihulog ni na Raul at ng grupo nito sa laot na tiyak ang kanyang kapahamakan. "Hayaan na po natin, Nay. Tutal naman po, magagawa natin ng paraan ang tungkol sa tatlong iyon. Kailangan kong ipaalam sa kanya na ayos lang ako." Wika niya na ikinatango naman ng kanyang ina. "Sige anak, mabuti pa nga. Ilang araw na ding umiiyak si Patty dahil akala niya ay nasawi ka na ng tuluyan. Salamat na lang talaga sa Panginoon." Mangiyak-ngiyak na wika ni Aling Tessie, sabay yakap uli sa kanyang anak. Hindi na nagpahinga pa si Argo at kaagad siyang dumiretso sa bahay ng dalaga sa may sentro. Mabuti na lang nakaharap niya ang katulong. Gulat na gulat din si Manang Sisa nang makita siya. Kababakasan ng tuwa ang mukha ng ginang. "Ah, Manang Sisa, nakita niyo po ba si Patricia?" Tanong niya sa ginang. Sakto naman na bumaba ang kapatid na babae ni Patty at ito mismo ang nakipag-usap sa kanya. Sabi ni Paula na sumama raw si Patty sa picnic ng kanilang mga kabatchmate, kaya hindi ito makakauwi. Overnight kasi ang lakad na iyon. Dahil sa nalaman, biglang kinabahan si Argo. Pakiwari niya may mangyayaring hindi maganda na kailangan niyang marespondihan kaagad. "Kailangan kong masundan ang ate mo, Paula. Tingin ko, delikado siya sa lakad niyang iyon. Lalo na at kasama niya si na Raul na dati nang gusto siyang gawa ng hindi maganda." Nag-aalala niyang wika na ikinatango naman ni Paula. "Tama ka niyan, Kuya Argo. Hindi ko rin gusto ang ugali ng tatlong yun. Mga barumbado." Komento ni Paula. Mabuti na lang, hindi naging madamot sa impormasyon si Paula at ibinigay ang address kung saan matatagpuan ang kanyang ate. Agara namang sumunod doon si Argo. Naabutan niyang nagkakasiyahan ang mga kabataang naroon. Ngunit wala si Patty at ang tatlong bully. Sinubukan niyang maglakad at magtungo sa medyo masukal na lugar. Nakita niyang naghahatakan sina Patty at ang tatlong lalaki. Biglang umakyat ang init ng dugo sa kanyang ulo at marahas na nilapitan ang mga ito. "Bitiwan niyo si Patty!" Angil niya sabay sunto. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon si Mon. Duguan ang nguso nito. Sumunod namang umatake si Sandro pero sinipa niya ito sa tiyan. Kaya hindi na siya nagawa pa nitong saktan. Pinakahuling umatake ay si Raul na balak siyang saksakin mula sa hawak nitong punyal. Pero sinalo niya lang ang palapulsuhan ng lalaki. Sabay hinigpitan ang paghawak at pinilipit. Napasigaw si Raul nang marinig ang pagkadurog ng kanyang mga buto at ang direktang pamamaga ng kanyang laman. Kaya halos hindi na maipaliwanag ni Raul ang takot niya habang pinagmamasdan si Argo. Kay lakas na nito at animoy kidlat na naglaho ang pagiging lampa. Ni hindi na nga niya magawang gantihan pang muli ang binata. Lalo na at sa bawat pag-atake niya ay siya pa din ang nasasaktan. Mistulang bato ang lahat ng parte ng katawan nito na natatamaan ng kanyang suntok. Hindi na rin siya nakabawi pa nang gawaran din siya ni Argo ng isang pamatay na suntok. Iika-ikang bumangon ang dalawang alipores nito at inalalayan ang kanilang pinuno. Dinuro niya ang mga ito at mariing tinitigan. "Kapag may masamang nangyari kay Patty o inulit niyo ang ginawa niyo sa kanya, humanda kayo sa akin dahil babalian ko na kayo ng leeg. Itaga niyo yan sa utak niyo." Singhal niya sa kanilapitan ang nanghihinang si Patricia. Nalasing pala kaya hindi makapanlaban ng todo. Pinalipas lang nila ang ilang araw
at sinamahan niya si Patty na magsampa ng reklamo. Hindi lang sa ginawa ng mga ito sa dalaga, kundi pati na rin ang paghagis sa kanya sa dagat. Sakto daw na may nakakita sa ginawa noong tatlo. Kaso lang, nang subukang magsumbong, ay natakot dahil binantaan ng mga bully na isusunod sa paghagis sa dagat kapag nagsalita. Nang malaman nilang may nagreklamo laban sa tatlo, saka palang lumitaw ang saksi. Umusad ang kaso, nahatulan ang tatlo at nakulong. Wala nang pagkakataon para makalapit pa sila kay Patty o kahit ang saktan man lang uli si Argo. Naging maayos din uli ang buhay ng dalawa. Balik sa pagtatrabaho bilang isang pahinante si Argo. Si Patty naman ipinagpatuloy ang pag-aaral. Dumating ang araw na magdiriwang ng fiesta ang kanilang lugar. Naging abala ang lahat dahil sa dami ng gagawin para sa araw na iyon. May mga programs, may pag-welcome sa mga guest at pagsasaayos ng kasiyahan. Umuwi si Patricia mula sa mainland na may mga kasama. Dalawa niyang pinsan at 3 lalaking binata na ayon pa sa dalaga, kakakilala lang daw nila at naghahanap ng perfect place para mapagbakasyunan. Mga 3 araw lang pala sila dito, Argo. Kaya sana sa araw ng kanilang pag-uwi, ikaw pa din ang makasama sa paghatid sa kanila. Mababait naman ang mga ito eh. Tingin ko malayong-malayo ang ugali nila kina Raul. Uwi ka pa ni Patty. Walang nagawa si Argo kundi ang tumango. Unang kita pa lamang ni Argo sa 3 lalaki, hindi na siya mapakali. May kakaiba sa aura ng mga ito. Para bang hindi gagawa ng mabuti. Imbis na sabihin ito kay Patty, pinili na lamang ni Argo na manahimik at matyagan ang mga ito. Nariyan pa namang ayaw mahiwalay ng mga lalaki kina Patty at sa 2 pinsan ng dalaga. Para may makatulong sa pagbabantay, ay pinuntahan ni Argo ang pinsan niyang si Justin para ito ang magbantay sa kilos ng mga bisita nila Patty kapag wala siya. Kuya Argo, iba ang nararamdaman ko sa kanila. Parang plastic lahat ng ngiti at tawa nila eh. Tapos kapag walang nakatingin sa kanilang iba, ay nagngingitian sila at nagsisinyasan sa mga mata. Oo Justin, napansin ko rin yun. Kaso hindi yun sapat na dahilan para paiwasan ko sila kay Patty. Lalo at bisita nga nila ang mga iyon. Kuya Argo, hindi kaya sila mga aswang? Ang sabi kasi ni lolo ko, kapag panahon daw ng fiesta, ay mas marami ang dumadayong aswang. Pupunta na lang pala muna ako kay lolo. Magtatanong ako kung may maipapahiram ba siya sa atin na pangontra. Sige Justin, gawin mo yan. Ako muna magbabantay rito. Pagbalik mo, pasimple ka lang ha. Tawagin mo lang ako mula sa malayo para hindi sila makahalata na sila ang minamanmanan natin. Okay kuya, sagot naman ng pinsan. Habang abala ang lahat, ay nasa labas lang si Argo nakatambay. May ginagawa kasi sila Patty na habilin ng ina. Madalas niya ring makita na sinisilip siya ng isang lalaking bisita na tila inaalam kung naroon pa ba siya. Dahil sa ginawang pagliligtas ni Argo sa dalaga mula sa mga nagtangka rito, ay nakilala na siya ng pamilya ni Patty, lalo na ng ama nito na siyang alkalde nila sa lugar. Open na rin siya sa pamamahay ng dalaga. Agad nga siyang pinagdadala ng merienda ng mga katulong kapag nakikita siyang nakatambay sa labas. Sumapit ang kinagabihan. Hindi nawawala sa mga fiestahan ang pasayaw. Magkakaroon muna ng programa, saka ang pasayaw sa mga opisyalis ng bayan, saka naman ang pasayaw para sa lahat. Naging masaya ang buong gabi ng mga taga-isla. Walang kaguluhan na naganap sa sayawan dahil sa mga nagkalat na mga tanod, pulis at mga volunteer. Kaya nagsisimula palang magmaoy ang isang lasing ay nadadampot na kaagad at ipinapasok sa kulungan para doon patulugin buong magdamag. Ilalabas naman iyon kinabukasan
para lang hindi na makapanggulo pa sa sayawan. Noong matapos ang programa ay nagsimula na ang pasayaw para sa lahat. Kasama si Argo sa table na kinaroroonan ni Patty, mga pinsan nito at mga bisita. Pero back up lang siya. Hindi siya umiinom ng alak at hindi rin gaanong sumasayaw. Si Patty naman at ang dalawang pinsan noon ay madalas hilahin ang tatlong kalalakihan para isayaw. Wala naman iyong problema kay Argo dahil bisita nga iyon nila Patty. Nakita ni Argo si Justin na kinakawayan siya mula sa gilid, kaya tumayo siya at nilapitan ito. "Oh, bakit ngayon ka lang?" "Eh kuya, nahuli ako ni mama eh. Naghapunan muna kami. Tapos pinaghugas pa ako ng mga plato. Kaya hindi ako makaalis kaagad." "Ano, may nahiram ka ba kay lolo mo?" "Oo, pero buntot pagi lang. Ito oh." Wika pa ni Justin, sabay abot ng bayong. "Ayos na siguro ito." Sabi naman ni Justin. "Hala, Kuya Argo, nawawala na sila." "Ha? Sino?" "Sila Ate Patty at ang mga bisita nila." Pagkalingon ni Argo ay wala na nga. Inilibot niya pa ang paningin sa sayawan pero wala na talaga. Kaya dali-dali siyang naglakad papalayo sa sayawan. Tinignan niya ang daan papauwi sa bahay nila Patty pero wala naman doon ang mga dalaga. Bigla siyang kinutuban na nasa dalampasigan ang mga iyon. Kaya patakbo siyang nagtungo roon. Nakita niyang naroon nga. Naging partner-partner na sila roon. 3 ang lalaking bisita nila Patty, tapos ang 2 niyang pinsan na babae. Kaya sakto talaga kapag nagpares-pares. Pero napansin ni Argo na magkakaibang direksyon ang tinungo ng mga iyon. Kaya ang sinundan niya ay ang direksyon nila Patty. Nakaliko na ang mga iyon sa isang bangka na nakaparada lang sa buhanginan. Kaya mas lalo niya pang binilisan ang pagtakbo at saktong pagkaliko niya ay nakita niyang nakikipagbuno si Patty sa lalaki na akmang kakagat sa leeg nito. Malakas na piniga ni Argo ang batok noong lalaki at inalis sa pagkakakumbabaw kay Patty. Umangil naman iyon noong tumalsi at mabilis ring umatake papabalik kay Argo. Pero sinalubong iyon ni Argo ng paghataw ng buntot pagi sa mukha. Nag-usok ang mukha noon at napaatras. Tinalunan iyon ni Argo, sabay ang isang malakas na suntok sa mukha. Tumimbuang ang lalaki at nawala ng malay. Narinig niya namang sumisigaw ang 2 pang pinsan ni Patty. Kaya pinasa niya sa likuran si Patty at tumakbo sa buhanginan. Nakapagtatakang hindi siya nahihirapang makatakbo sa malambot na buhanginan ng dalampasigan. Naalala niya ang kakayahan ng alimango. Mukhang nagagamit niya nga iyon. Pagkalapit niya sa 2 babae ay naabutan niyang nagtitili ang mga iyon. Pero nakadistansya lang ang 2 aswang dahil dumating si Justin na nagsaboy ng maraming asin. May dala rin palang asin iyon na naroon sa kanyang backpack. "Mabuti at dumating ka na kuya. Paubos na ang asin ko." Iniabot ni Argo ang buntot pagi kay Justin. "Oh, ikaw na ang gumamit nito." Pagkahawak noon ng binatilyo ay agad ring pinaghahampas ang mga aswang kaya hindi sila makalapit. Sumugod naman kay Argo ang isang aswang. Kaya sinalubong niya rin ng malakas na suntok habang nasa ere. Nag-bounce back iyon sa lakas ng puwersa ng suntok. Nilapitan pa yun ni Argo at piniga ang isang braso at nadurog ang buto. Kaya hindi iyon nakabangon at namimilipit. Nilapitan niya naman ang isang kinakalaban ni Justin. Pero noong makita noon si Argo na walang dalang armas, ay siya ang inatake. Pero nahuli ni Argo ang kamay noon at piniga ang pulsuhan. Namimilipit iyon habang napapaluhod. Ipinagpatuloy ni Argo ang pagpiga hanggang sa madurog. Binitawan niya iyon noong maalala ang mga dalagang umiiyak. "Justin, alalayan mo ang isa. Dadalhin ko si Patty at si Ana." Wika pa ni Argo
at niyakap sa bewang ang dalawang dalaga para makarating ng mabilis sa may kalsada. Lasing kasi pareho at hindi makalakad ng maayos sa buhanginan. Noong naroon na sila sa may kalsada, ay agad bumili si Argo ng tubig sa plastic bottle para makainom ang mga dalaga at mahimasmasan. Doon palang natauhan ang tatlo. Napaiyak si Patty noong mapagtantong muntik na naman siyang mapahamak. Mabuti na lang at palaging dumarating si Argo sa tuwing nasa panganib siya. Iyon ang kukuhanan niya ng pagkakataon para sabihin sa binata ang matagal niya nang tinatagong pagtingin rito. Ngunit kasabay ng pagsalubong ng binata sa kanyang mga yakap, nagulat siya sa biglaang pagsasalita nito. Ayoko nang magsayang pa ng pagkakataon, Patty. Gusto ko nang ipaalam sa iyo na mahal kita at umaasa ako na may tugon ka sa nararamdaman ko para sa iyo. Tahasang pagtatapat ni Argo na ikinaiyak naman ni Patty. Hindi na siya nag-inarte pa at marahas na tinapon ang kanyang sarili sa mga bisig nito. Wala ka pa mang sinasabi ay may tugon na ang lahat ng ipinagtatapat mo, Argo. Mahal na mahal din kita. Anito na ikinaiyak nilang dalawa. Naging masaya din para sa kanila ang mga pinsan ng dalaga, lalo na si Justin, na matagal nang naiinis sa kanyang pinsang si Argo dahil sa katorpehan nito. Imbis kasi na kay Patty sabihin ni Argo ang nararamdaman niya, sa pinsan niyang si Justin palaging sinasabi. Madalas nga sabihin ni Justin, "Alam mo, Kuya Argo, kung diniretso mo pa yung sinasabi mo kay Ate Patty, baka matagal na kayo magkasintahan." Nagpasya si Argo na ihatid na muna ang mga dalaga sa bahay nila Patty at sinabing huwag nang lalabas. Dadalaw na lang siya kinabukasan. Isang matamis na halik sa pisngi naman ang ibinigay sa kanya ng dalaga bago ito pumasok sa gate. Matapos maihatid ang mga dalaga ay sinabi niya kay Justin, "Justin, tara, balikan natin ang tatlong yun. Tapusin na natin bago pa sila makapaminsala ng iba." "Paano natin sila tatalunin, Kuya Argo?" "Hindi ko alam, pero parang may naiisip akong paraan. Ako na ang bahala. Huwag ka nalang lumapit. Hintayin mo na lang ako sa may kalsada. Kapag hindi ako nakabalik sa loob ng 10 minuto, tawagin mo na ang lolo mo. Ibig sabihin, nahirapan na ako noon." Sabi naman ni Justin, "Hindi ba dapat tawagin na natin agad ngayon si lolo?" "Wag na muna. Nararamdaman kong kaya ko naman ang tatlong iyon kahit sabay-sabay sila." "Sige, mag-iingat ka, Kuya Argo." Uwi ka pa ni Justin. Tinanguan lang siya ni Argo at nagpatuloy na sa paglalakad patungo sa dalampasigan. Naabutan niyang nakatayo na ang tatlong aswang na tila hinihintay siya. Kinuha niya ang maliit na botelya sa kanyang bulsa. Inilagay sa kanang kamay kung saan rin nakalagay ang buntot ng pagi. "Sa wakas! Bumalik ka, Argo! May itinatago ka rin palang lakas! Pero wala yang binatbat kapag nagsabay-sabay kaming lumaban sa'yo!" Wika pa ng isang lalaki. "Ganun ba? Sige, mamaya mo na yan sabihin kapag natalo niyo na ako. Para kang babae, ngak-ngak ka ng ngak-ngak kahit wala ka pang napapatunayan." Nainsulto ang tatlo at kaagad tumakbo, papasugod kay Argo. Naunang tumalon ang isa ng mataas patungo sa binata, habang nakaamba ang kamay, nakakalmot sa kanyang mukha. Pero inilagan iyon ni Argo at sinalo ang leeg, saka idiniin sa buhanginan. Kakawag-kawag pa iyon. Pero dahil sa kakayahan ng alimango, ay nagpatuloy sa paghigpit ang pagpiga ni Argo sa leeg noon, hanggang sa nadurog ang buto. Nakita niyang nasa ere na rin ang isa pa. Hinataw niya iyon ng buntot pagi at kinapitan iyon sa mga binti. Sa kanya hinatak ng malakas. Nagulat siya dahil naputol ang mga binti na kanyang hinila. Tumayo si Argo at sinalubong rin ang panghuli. Pagkalmot noon ang pahalang sa kanyang mukha ay niyukuan niya iyon. Sabay latigo ng buntot pagi at hinila ng malakas.
kaya humiwalay ang ulo noon sa katawan at nagliyab. Iyong isa na naputulan ng binti ay gumagapang papalayo, pero agad niyang sinundan at nilatigo rin sa leeg at hinata, kaya naputol din ang leeg noon. Nakapagtatakang nagliliyab rin iyon at unti-unting natutupo. Binalikan niya iyong aswang na nadurog ang leeg sa sakal. Pinulupot niya rin sa leeg noon ang buntot pagi, saka hinatak ang ulo. Kaya humiwalay rin iyon at nagliyab. Doon napatunayan ni Argo na ganoon pala kalakas ang kakayahan ng mutya na kanyang hawak. Makalipas ang 10 minuto ay nakita niyang papalapit na sa kanya si Justin. Ang bangis noon, Kuya Argo. Nagliyab sila. Ayos rin ah. Walang ebidensyang maiiwan. Tanging abo na lang ang magiging bakas na mawawala rin mamayang madaling araw kapag nag-high tide. Oo nga eh. Sige tara, umuwi na tayo. Wika pa ni Argo at inakbayan na ang pinsan. Iyon na nga ang naging simula ng masayang relasyon nila Argo at Patty bilang magkasintahan. At pagkalipas ng 5 taon ay nagpakasal sila at nagsama. Wala rin namang naging tutol ang mga magulang ni Patty. Kahit pa hindi nanggaling sa mayamang pamilya ang napangasawa ng kanilang anak, palagi naman itong naililigtas sa bingit ng kapahamakan ang kanilang panganay na anak na babae. Iyon ang mahalaga sa kanila kaysa sa pera at katayuan sa buhay. Wakas. Maraming salamat po mga katribo sa inyong pakikinig. Sana po huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button para naman madagdagan tayo rito at mapabilang kayo sa ating tribo. Tsaka marami pa tayong mga upload dito na kwento at yung mga hindi nyo pa napapakinggan, sana ay balikan nyo at pakinggan rin. Yun lang po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.